Hi, good evening everyone. Our talk and devotions for today is from the book of Luke, chapter 1, verse 19. Sabi dito, and the angel answered him, I am Gabriel. I stand in the presence of God. And I was sent to speak to you and to bring you this good news. So, sa Tagalog po, at sinagot siya ng anghel, ako si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Ako'y sinugo upang makipag-usap at ipahayag sa iyo itong magandang balita. So, dito kasi ang talatang ito, kausap niya dito si Sakaraya na ayaw maniwala. Kaya nga sinabi niya, ako si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos. Kasi nais iparating ng Diyos na siya yung nangungusap, siya yung mensahero. Yun yung trabaho ni Gabriel, Archangel Gabriel. So, sabi niya, so siya kasi ang tagapangusap kung ano yung man gustong parating sa kanya, sa tao ng Diyos. Siya yung nangusap kay Joseph at Mary na iparating sa kanila na darating ang Messiah at yun ay si Jesus Christ na ipapanganak, ilalagay sa womb ni Mary para magkaroon ng sinugo ng Diyos. So si Gabriel, siya yung unang-unang nakasaksi ng first Christmas. Kasi, siya yung sinugo, siya yung nag-message, nakakausap niya ang Diyos, at he stands in the presence of the Lord, yung God the Father. At yun yung pinagalingan ni Angel Gabriel. At siya yung trabaho niya crucial. Yun yung gawain niya. Si Angel Michael naman siya yung sa gyera. Tagapag-send sa pag may gyera, gano'n. So, siya talaga yung nakasaksi. Kaya nga may pamagat dito na kung ano ang pananaw ni Angel Gabriel sa first Christmas. Kasi si Gabriel, siya yung broker. Or siya yung nangungusap in behalf of God at sa mga tao sa mundo. So Gabriel sees the first Christmas as the beginning of redemption. At nakita niya yung first Christmas as the day when God emptied Himself. Kasi siya yung siya nga yung mensahero. So, siya yung nakasaksi kung paano ipinagbuntis, kung paano ipagbubuntis si Jesus Christ, at kung paano siya ipinanganak. So, yung ginawa niyo ng Diyos para sa atin. Bilang pagpapakita na talagang minahal tayo ng Diyos at yung walang hanggang kagandahang loob sa atin. Para kay Gabriel, kamangha-mangha yun. Kasi yung boss niya, biglang naging baby nasa loob ng tiyan ni Mary sa womb. So, nandun sa sinapupunan. Kasi, yun yung spirit, yun yung boss niya eh. Kaya, hindi pa makatingin yung mga anghel sa kaluwalhatian. Kasi para siyang creature na maliit na nandun sa sinapupunan ni Mary. Kaya si Gabriel ay
siya yung manghang-mangha kung gaano nagpakumbaba ang Diyos at naglingkod sa sanlibutan. So, yun yung biyaya ng Panginoon. At sa Christianity lang meron nun. Yung merong Diyos na nagkatawang tao at para iligtas tayo. Dumating para iligtas tayo at naging Messiah. So, yun yung malaking pagmamalasakit na pag-ibig sa atin, sa bawat isa. So, kailangan tingnan natin yung Pasko na hindi lang sa kung ano mang pagdiriwang, kundi ipagdiwang natin to sa dahilan sa pagmamahal, at matinding pagmamahal, dahil sinilang ang batang Messiah at yun yung sakripisyo na ginawa ng Diyos para tayo ay ganun yung pagmamahal niya sa atin. Yung Christmas, ito yung senyales or signs sa atin na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. In 90 years. Kasi nakaplano ang lahat na yung pangako ng Diyos na dumating si Jesus Christ after 490 years at inihayag siya ng Diyos sa sangkatauhan to fulfill His promises. At yun yung katotohanan na dapat natin makita sa pagdiriwang ng Pasko at kailangang tingnan natin to dahil sa pagsakripisyo ng Diyos. Kasi minsan nakatuon na lang tayo yung pag-celebrate ng Christmas, nakatuon na lang minsan sa mga events, pagbibigay ng regalo, pagtanggap ng regalo, at pagsasaya. Pero dapat huwag natin kalimutan na may matinding regalo sa atin ng Diyos at yan ang Christmas gift sa atin na yung totoong pagmamahal at sakripisyo na ibinigay niya sa atin, ipinakita niya sa atin nung sinugo niya ang kanyang anak na si Jesucristo nagkatawang tao, at yun yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa sanlibutan, at huwag natin dapat pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan maging grateful tayo sa binigay na ang Pasko hindi lang sa pagdiriwang ng kung ano-anong party. Ito dapat tingnan natin na ito yung pagdiriwang sa binigay na sakripisyo at pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa pagkapanganak ni Jesus Christ na isinugo ng Diyos para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So, yun po sana maging simbolo o sign ng Christmas celebrations. So, yun lamang po. Salamat and God bless.